Hello guys, welcome back to my channel. Meron naman tayong share sa inyo ngayon na isang panibagong tutorial natin. So meron tayo ngayong ayusin na isang portable na blender or rechargeable blender na 5 volts. Ayan. Itong uso yata ito ngayon. So maliit lang siya. So madali lang siyang pinipasok sa bag nyo. So ayan. So, try natin ngayon. Tingnan natin kung mayroon siyang reaction o wala. At saka para malaman natin kung anong problema nito. Ayan, nagkiklik siya. Pero hindi siya gumagana. Tapos subukan natin i-charge. Baka lobat lang. At saka tingnan natin kung yung light indicator niya ay gumagana. So ayan guys, meron naman siyang lead indicator. So ibig sabihin okay yung charger niya. Okay yung charging niya. So ngayon ay i-charge lang muna natin ng mga ilang minuto. Tapos pabalikan natin. 2,000 years later. So ayan guys, ganun pa rin. Hugutin natin. Ayan. So ayan, buksan na natin to. So tingnan natin sa loob kung anong nangyari, bakit ayaw gumana. So ayan guys, natanggal pala yung ano niya, sobrang kalawang na yan. So pati dito natanggal na din, so sinulda ko na lang uli. So ngayon guys, subukan natin i-on. Ayan. Meron siyang ilaw. Ayan. Umiikot siya pero ayaw tumuloy. So ayan, subukan nating lagyan ng charger. Tingnan natin kung iikot. So ayan, kahit lagyan ko ng charger ayaw. So pag naka-charge siya, hindi siya umiikot. Tanggalin natin ulit. So ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin tong battery, dadirect natin dito sa terminal ng motor. Tapos tingnan natin kung gagana ba yung motor natin. Kasi ito maganda naman yung charging nito. So ayan guys, bali sinolda ko na lang dito kasi isang kamay lang tayo ngayon. So ito yung isang terminal ng negative ng motor. Ayan. So nakikita nyo dyan, yung mga malalaking wire na yan, ito yung sa motor. Punta dito sa loob. Tapos dito sa likod tayo magtatap. Kabit ko lang muli guys, natanggal kasi. So ayan, positive to positive, tapos negative naman tayo dito sa isang malaki. Ito yung negative niya guys, sa likod. Ayan. So tap natin, try natin i-direct guys. So ayan, maganda naman yung ikot niya. Ayan. Ayan, malakas ang current niya. So yun guys, may problema tayo dito sa circuit na to. So tingnan natin kung mga problema yung mga parts dito. Trace muna natin. Yan guys, so meron tayo na trace dito na shorted. Ayan, itong diode na to. Ayan. Pero itong diode dito is nakakonect sa negative at saka sa positive. So tatanggalin natin itong motor na to kasi para nakaparallel yata to. So tingnan natin kung shorted pa rin to, papalitan natin to. Ayan, ito yon. So tanggalin natin itong isang terminal na to, either sa positive or negative ng motor.
Tapos check natin tong diode na to. Kung ganun pa rin guys, so ibig sabihin yan shorted na yan. So yan guys, chinek ko naman yung diode, okay naman siya. So ibig sabihin ito lang talagang motor na to ang may mababa yung ano niya, yung continuity. So ibig sabihin okay tong diode na to. Ayan, hanapin na naman natin kung ano pang problema nito. Bakit hindi siya nag-trigger? Hindi stable. So ayan guys, bale ang problema pala nito ay itong switching IC niya. Ayan, ito yung switching IC niya, yung out nito papunta dito sa gate ng transistor natin para mag-trigger. So ngayon ang gagawin natin, magba-bypass na lang tayo. So ngayon ang ginagawa ko dito sa button na to, so yung button na to is positive. Tapos nagsusupply dito sa IC, tapos yung IC naman ang mag-trigger dito. Yung out niya mag-trigger dito sa MOSFET. Ayan. So ngayon ang gagawin natin, kasi ito positive yung button na to, so dito maglalagay tayo sa positive ng resistor. Tapos naglalagay tayo ng switch dito. Ayan. So kung meron kayo mas maliit na switch guys, mas maganda tingnan. So ito lang kasi yung available ko dito. So ayan, ito na lang yung nilagay ko. So pang easy kasi ito. So kahit basta meron lang switch kasi hindi naman malakas yung current nito papunta dito sa gate ng transistor. So ang nilagay ko lang dito na resistor is 330 ohms. So 330 ohms. Tapos lagay natin dito sa switch yung isang paa. Ayan. Bali yung switch na to, ito lang, dalawang paa lang ito. So yung isang paa nakalagay sa resistor. Tapos yung resistor nakakonek dito sa positive. Instead na dito ko ilalagay siya sa button. So medyo maliit yung niya, yung terminal niya. So dito ko lang inilagay. Tapos itong dalawang to, itong sa kabila, ito yung sa ground ng battery at saka ito yung positive ng battery. So magsasama ito mamaya sa positive ng battery, itong resistor na to. Tapos yung isang linya papunta dito sa gate. Yung pinaka left side niya. So sa 1, pin number 1 ng MOSFET. So ayan, lagyan natin. Tapos dugtong natin ito mamaya. Ito, dudugtong ko na lang yan. Tapos lagay ko na lang yung battery mamaya. At saka ito na yung mag-trigger ng on natin, on off. So ito hindi na tong tack switch ang gagamitin natin. Kasi hindi na siya mag-steady yung niya eh. Kung i-push mo ito, so hindi na siya mag-steady. Tapos kasi dahil sira na yung niya, yung IC niya. So hindi ko alam kung anong klaseng IC ito. Kasi parang iwan ko kung na-erase ba, sinadya ba yung in-erase yung niya, yung number niya. So ayan, so ngayon ikakabit ko na lang muna guys, at saka titingnan natin kung okay ba yung ginawa natin at saka hindi ba iinit yung resistor. So ayan guys, medyo may nakalimutan tayo. Mayroon pa pala dito isang switch. Ayan, ito yon, ito yung black para dito sa niya, yung tawag doon. Anong tawag din guys. So yung parang cap niya. So ngayon kinakat ko na lang yung ito yun guys, papunta dito yan sa dito, papunta dito. So ngayon kinat na lang natin yan. Ito yon, ito switch to guys ha. So ayan. So ito ay isang safety switch para sakaling ma-remove yung plastic, yung cap niya ay kung i-on siya ay hindi iikot. Kasi pag hindi natin i-bypass lang natin diretso na hindi natin idadaan sa switch na to, so may tendency na pag tawag ng accidentally na na-on mo yung switch mo, so
under pa rin siya. So ayan. So may tendency na masugatan kayo, lalo na dun sa mga bata na akala na laruan. Ayun. So ngayon pinutol natin to, tapos ito na yung dalawang linya niya. So kanina yung saan banda, ito yung sa resistor natin, ito yung sa positive, ito yung resistor natin. Kinat na lang natin tong resistor na to, tapos yung isang switch niya idadaan pa rin natin sa isang switch dito. Yan, kahit saan pa dito sa kabilang switch guys, yung switch ito sa cap niya, kahit saan dito, kahit alin dito sa dalawa, nilagay natin to. Ang purpose lang na kung mag-close ito, ayan, mag-on din itong tsaka mo i-on. Pag naka-open yan, kahit anong pindot mo sa switch, so hindi siya mag-on. So ayan, ididikit na lang natin yan, isusolda natin yan. So ayan, i-fix ko lang muna guys. So ayan guys, nung sinubukan ko kaninang dinugtong yon, mayroon pa tayong problema doon. Kasi kahit na naka-attach na siya sa isang switch, na kahit siya na naka-open pa siya, kahit hindi pa natin nilagay yung cap or yung tinatawag na container or cap, kung ano man tawag nito, so nag-turn on pa rin siya. So ayan, kahit subukan natin ngayon, tingnan natin ngayon, idugtong lang natin tong resistor na to, tapos tingnan natin yung resulta, kung gumagana pa, kung ano yung mangyayari. So yan guys, naka-open pa yan, so hindi pa naka-switch sa ilalim. Tapos ito yung naka-off lang muna. So ayan, dikit natin yung negative, tapos i-on, naka-on pa rin siya. Ayan. So ayan guys, bali naikabit na natin yung switch dyan. Kaso ang problema, ito naka-on na to sa ilalim. Yan, ididikit na lang din natin yung natin ground. Ang problema lang guys, ayan, so hindi pa rin siya na-off. So ang gagawin natin dyan, lagyan natin ng diode. Yan, i-series natin dyan sa resistor para ma-block niya yung tawag doon, yung flow ng current natin. Ayan. Tapos saka lang siya dadaan kung naka-close na yung tack switch natin. Ayan. Kasi ang nangyayari dito, sa palagay ko lang, so hindi ko na lang yan binuksan kasi mabusisi na. Yung tack switch natin, meron na siguro yung counting continuity. Kahit sabihin natin pinakamataas na continuity. So ayan, lalagyan na lang natin para safe yung natin, trabaho natin. Okay, kakabit ko na lang yung diode. So ayun guys, ito na yung final pagkabit natin ng diode. Ayan, dito ko na lang inilagay sa may tack switch niya. So yung positive side ng diode papunta galing sa resistor, ito sa resistor side, yung sa positive sa resistor side, saka yung sa negative niya is papuntang ditong switch na. Ayan. So ayan, subukan na natin kung gagana na ba. So ayan, naka-turn on na siya. Tapos ito yung kinabit ko na lang to para safety. Bali, kung tatanggalin natin to, wala ka lang makitang switch ito kasi butas na to. Ayan, butas. So safety lang para pag-ikot niya, so walang matamaan. Tapos try nating i-dikit ito sa ground niya. Ayan.
kanina pag idikit natin sa ground, kahit na naka-on ito, kahit na hindi naka-ano yung switch niya, gagana pa rin. Tingnan natin ngayon. So ayan, wala na. Wala na guys ha. Tapos tingnan natin, itatap natin yung ground. Tatap natin yung ground, tapos i-on natin yung tack switch. Ito, on natin ito. Yan, tingnan natin yan. Yan, nakatap na yan. Ayan. Ayan. So ayan guys, gumagana na, so safe na yung ano natin, yung blender natin. So kung nakatanggal to, so hindi na siya iikot kung hindi to siya ma-close or ma-push. Ayan. So ngayon ikakabit na lang natin. So tingnan natin yung final result nito. Post na natin guys. So guys, ito na yung final natin. So try natin. Yan, on natin. So wala. Lagay natin yung container natin. So ayan, safe na siya. So yun dito guys, wala na to. Wala na yan. So yun lang guys, sana ay may tulong ang video ito para doon sa mahilig mag DIY. Kasi minsan kailangan natin kumpunihin ng isang bagay kasi masyadong tawag doon, para at least makabawas gastos din. So ito simpleng pamamaraan, at saka sana ay naanawaan nyo ang tutorial ito. So hanggang sa muli guys, sana ay nagustuhan nyo uli ang video ito. So kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like and share. So hanggang sa muli, God bless po sa ating lahat.